Walang ibang hindi aking kapilido, kamag-anak. Ayun, si Bongbong. Bongbong Marcos eh. Ayun o, tarpaulin kita. BBM Sara o. BBM Sara. Sara. Lola, kamag-anak niyo po si BBM? Bongbong Marcos? Oo, kamag-anak dahil anak ni Ferdinand Marcos yun. Paano niyo po naging kamag-anak si Bongbong? Hindi yan, dahil yung tatay ko at saka si late President Ferdinand Marcos, magpinsan po yun. Sa dami ng pera ni Marcos, Diyos ko, Santa Maria. Yun na lang matanda na taga-alalay doon ni Ferdinand. Sinabi lahat sa akin. Sinabi lahat. Ang gold nila talaga, hindi mo lang mabibilang ang gold sa dami daw. Ngayon, ang sabi daw naman sa Amerika, kung walang uupo isang Marcos na dito sa Pilipinas, hindi ilalabas ang pera. Pero ngayon, pag mag-uupo si Ferdinand, ay nako. So, totoo pala yung nanay na yung sinabi nila na na yung last will and testament ni Pangulong Marcos. Oh. Kailangan may magpresidente na Marcos. Ayun nga. Kailangan may magpresidente na Marcos, isa sa requirements. Oo, para may labas yun. Kaya tinutulungan ni Duterte si Bongbong. Pero ang sabi naman yung matanda, hindi raw patay si Marcos. Si Presidente, hindi raw, sabi niya. Hindi patay. Sila kay, hindi patay sila kay. Buhay. Kaya kung may lalabas sa Marcos, lalabas dito yan. Sabi nga niya, buhay. Kaya lang daw. Lola, magandang hapon po. Magandang hapon naman sa iyo. Survey lang po. Sino pong napupusuan niyo maging Pangulo ngayon? Ay, walang ibang hindi aking kapilido, kamag-anak. Ayun, si Bongbong. Bongbong Marcos eh. Ayun o, tarpaulin kita. BBM Sara o. BBM Sara. Sara. Lola, kamag-anak niyo po si BBM? Bongbong Marcos? Oo, kamag-anak dahil anak ni Ferdinand Marcos yun. Paano niyo po naging kamag-anak si Bongbong? Hindi yan, dahil yung tatay ko at saka si late President Ferdinand Marcos, magpinsan po yun. Nung panahon ng firm, si Imelda Marcos, firm noon, nagpunta kami doon, ako ang coordinator dito noon. Ngayon, nung nagpunta kami doon, dinala kami doon, isang truck kaming malaki kay Imelda. Ngayon din, pakilala ko, tinanong nila kung sino ako, ito ang coordinator, Marcos ito, sabi ng mga kasama ko. Ngayon ni-interview ako doon sa office, tagal. Kung talagang Marcos kayo, nanay, pwede bang sumama kayo sa taas, sa office? Bakit po? Tingnan lang ninyo doon sa family tree kung may kilala kayong kamag-anak doon. Ako, ba't akong tatakot? Sige, tingnan nyo yan kung may kilala kayo dyan. Itong Tomas Marcos, tatay ko ito. Itong Filomena Marcos, auntie ko yan, kapatid ng tatay ko. Ito naman, Romana Marcos, kapatid din ng tatay ko. Ang lolo namin sa Alipio Marcos, ito, talagang Marcos ka. Sabi ko, kako, kaya lang. Naipadpad kami sa Isabela, kako. Pati yung aking tatay. Kaya ngayon, hindi nakilala si President Marcos, kako. Ngayon, ang nakilala lang niya, yung kapatid ko sa Bicol, si Ate Irene. Dahil yung asawa niya sa Bicol noon, Kapitan Del Barrio. Nagpupunta sila Marcos doon sa opisina doon. Pinakilala nila si Ate Irene. Yun ang kilala niya. Tapos nung nakilala kami sa sa Ilocos, nagpa-picture kami, dalawang Imelda. Tapos sila Irene, sila Bongbong. Ang masama nila ako naman yung mga picture namin nung may opisina ako dyan sa palengke ng Imelda firm. Pinanood nila lahat yung album. Nilagaw nila lahat yung picture, souvenir. Wala na kung ipapakita na talagang kuhan. Yun. Ngayon, sabi nila, kinuha nila kong coordinator na Marcos ito sa sa Bagong Bayan. Ito. Isa daw akong kwan dito sa, hindi na ako pwede, matanda na ako, kumuha na kayo ng iba, hindi na ako pwede dyan. Basta ang akin, ilalakad ko na lang si Bongbong, na sila ibobotos nila ako para naman makatulong ang mga tao ako. Sige, sabi, kaya ngayon,
Nung may nagpunta doon, ang tatawa ako, nagpunta ako ng isang araw dyan sa ng Bible study. Ngayon, in-interview naman ako doon. Ano ba itong sister, Carmen? BBM ka? BBM, di Marcos ka? Oo. Sabi ko, BBM. Marcos ka? Oo, Marcos ko. Bakit ka naging Marcos? Kasi ang tatay ko taga roon. Pinsan talaga ni Ferdinand Marcos. Ako kaya. Ngayon, siyempre, alangan naman hindi ko siya i-carry ngayon at eleksyon at kapilyo ko naman. Kayo po, ano kayo? Sama tayo lahat. BBM, sabi nila, very good ako. Thank you sa inyong lahat. Ibobotos siya. Kaya ngayon, siyempre, tatakbo siya, alangan naman na itatabi ko siya. Siyempre, Marcos tayo lahat. O, di ba? Yan. O, alangan naman na itapon ko yung pilyedo ko. Nanay, para po sa inyo, gaano po kagaling na Pangulo si Pangulong Ferdinand Marcos noon? Para po sa inyo, gaano kagaling na Pangulo si Pangulong Ferdinand Marcos? Si Presidente. Sa inyo po, opo. Siya lahat ang gumawa ng mga ano ito sa Pilipinas. Nagpagawa siya ng mga ilaw na ito. Lahat-lahat. Pati mga tubig. Yan sa mga daan na puntang Maynila. O, di ba? Ang hirap noon pumunta sa Maynila nung hindi pa pinagawa ni Marcos nung lumabas si Ferdinand. Naayos lahat. Yung water drainage, lahat-lahat, yung mga ilaw, kuryenteng iyan, yung daan puntang Maynila, ang ganda. O, saka, maraming pera noon. Marami ang pera noon, mura pang mabibili noon. Sana nga ako bumalik na yung dating lagay ng Pilipinas noon. Kaya sabi nila, sa Ilocos, nung punta kami, tataulan kami, pag iboto si Bongbong, Philippine will be great again. Sabi nila, okay yan, bakit meron pang ayaw basta may boto siya? Ako naman. Kaya ngayon, inaalagaan ko siya. Ano pong pangalan nyo? Carmen. Ano pong Carmen? Carmen Marcos Garcia. Opo. Ang aking asawa, taga Batangas, Alitagtag Garcia family. Kilala po kayo ni Bongbong Marcos? Nakita na po ba kayo? Nakita kami noon sa Batangas pero hindi ko alaman kung natatandaan niya ako. Dahil matagalan niya ako nagpunta doon eh. Kung makikita niya ako, kilala niya ako. Kasi may picture kami dalawa eh. Kaya lang ninakaw nila kasi. Pati si Madam Imelda, kasama ko sa picture. Silang mag-anak, picture kami. Doon mismo sa bahay nila sa taas. Nag-picture kami doon. Ewan ko kung mamumukha niya siguro ako, makilala niya ako. Kasi si ano po Lola, si Pangulong Ferdinand Marcos noon, nakita na kayo personal noon? Ay, hindi kami kita ng personal. Hindi pa kami nagkita noon. Pero sa Manila nung noon, pang pupunta kami mag-a-attend ng mga pero hindi kami nag-uusap ng close to close. Basta nakikita ko lang yung mukha niya. Alam nga naman na pupunta ko, mag-anak kita, nahihiya naman. Ngayon siguro, pag may walang Diyos, pag makaupo si Bongbong, kilala niya siguro ako. Lola, ano pong masasabi niyo dun sa sa EDSA People Revolution noon? EDSA People Power noon, yung pinatalsik si Pangulong Marcos noon. Noong panahon ni Cory, 1986, ano pong masasabi niyo doon sa People Power? Edi, kayon, mahirap ang buhay noon. Wala na si Marcos noon eh. Kung saan din nila, itinago nila si Marcos noon. Pinaalis nila dito sa Pilipinas noon. Ano pang magagawa noon? Naghihirap ang tao noon. Nung umupo ang mga yan, walang nangyari. Walang nangyari. Totally walang nangyari. Naghirap ang buhay dito noon. Hirap ang buhay dito noon nung si Cory na umupo. Pero nung si Ferdinand Marcos, ang Diyos ko, kung bumalik sana ng gayon ng panahon, yayaman ang Pilipinas. Ang murang mabibili noon, nung si Ferdinand, marami pang pera noon. Gaano po kamura ang mga bilihin noon? Ay, naku Diyos ko, hindi ko masasabi. Yung 1 kilong karne noon, di ka maniwala, 3 pesos lang. Ang pagkain namin noon, yung 20, yung 100, sobra pang pagkain namin. Ang murang bigas noon, lahat mura, lahat noon. Pati ang mga coke noon, 10 pesos lang noon. Yung mga bagoong noon, 25 ang 3 buwan. Ang mura noon. Kaya sabi namin, sana nga kung iswerte si Bongbong at lalabas
yung hirap ng Pilipinas, mababago sana. Ayun ang gusto natin. Oh. Lalabas yan, lalabas. Marami. Dito yung full of region to. Marcos lahat dito. Kahit lang sinisira naman kasi nila ni. Ano pong opinion nyo dun sa mga iba nating kababayan na gumagawa ng paraan para ibagsak si Bongbong Marcos ngayon? Hindi, ang gawin, yan. Ayaw nila maging presidente. Sino? Si Bongbong, sinisiraan nila kung ano-ano mga Ay, sinasabi. hindi presidente siya. Ang mga pang hindi mo presidente siya, kukupo yan. Mas tingnan mo. Yung mga nagsasabi na Lani raw sila. Tingnan ko lang. Pag lumabas si Marco, dyan kayong Lani kayo, wala kayo. Ako na pag-ano ako. Paganda ko si Bongbong ang lalabas talaga. Okay si Bongbong. Dahil nga, ang sabi ni Bongbong noon, yun daw hindi natapos ang kanyang ama doon, itutuloy niya. Yan ang maganda eh. Alam mo, itong istorya ito, istorya lang noon nung maglalabas daw sila ng pera sa Amerika yata. Alam mo, ang tambak daw ni Presidente noon, sabi yung matanda doon sa Ilocos eh. Kasi 2 araw kami sa Ilocos, nagpunta kami doon. Conference ng Imelda noon. Sabi yung matanda doon, nag-guardia doon. Alam mo daw ang tambak ni Ferdinand? Walang makakagaya. Kung may makagaya daw doon sa tambak niyang kanyan, makukuha nilang pera. Ayaw ibigay ng Amerika pera niya. Kung hindi, isang Marcos ang uupo sa Pilipinas na maglalabas ng pera niya. Yan ang sabi doon. Ang tagal ko doon sa Ilocos. Tagal ko doon. Doon kami sa bahay nila Imelda noon. Doon. Ang dami kami noon. Ay, Diyos ko, ilang truck kami. Doon kami kumakain. Yan. Kaya, ano po yun? Reunion. Nag-reunion po kayo noon? doon sa Imelda. Doon sa firm noon. Kuha ni Nanay Imelda noon. Ako ang original na coordinator dito noon. Kaya lang, walang nangyari. Dahil ngayon, si yung babae na presidente ang gumawa ng wala. Si Cory. Oo. Ano pong opinion nyo sa kasi si Cory Aquino noon talagang inagaw niya yung pwesto kay Pangulong Ferdinand Marcos. Ano pong masasabi nyo bilang kamag-anak po ni Pangulong Ferdinand Marcos? Ano pong masasabi nyo doon yung nung pagtanggal nila kay Pangulong Ferdinand Marcos? Ay, anong masasabi na wala tayong magagawa dahil si Marcos man wala na. Itinago nila si President, hindi na bumalik dito, hindi na binalik. Saka matitigas noon ang mga tao noon na ni Cory noon. Wala kang magagawa noon. Malakas ang kanila noon. Ibig mo sabihin, malakas ang mga kasama nilang noon. Wala, basta wala. Kaya kami hindi na lang kami umiimik. Sumama na lang kami sa gawa ng yung Philippines. Ngayon na lang, basta kami, nabubuhay kami. Ganyan. Ay, nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Kung ipagkaloob niya na si Bongbong ay siya ang lalabas na presidente ng Pilipinas, maraming salamat sa Diyos. At kami mabubuhay ulit dito sa Pilipinas. Makibigyan kami ng magandang trabaho, magandang may pera, kung ano, ibibigay sa amin, makapagnegosyo ulit, yan, ganyan. At lahat ng tao dito sa Pilipinas, guminhaw ang buhay. Ayan. Ang hinihingi namin sa Panginoong Diyos yung hindi na magdadanas ang Pilipinas ng hirap. Bumalik yung dati, si late President Ferdinand Marcos, yun, lalabas yun, babalik yun. Kaya pagka makilala lang ako si Bongbong, mag-usap kami, harap-harapan mag-usap kami. Ang nanay niya noon, punta kami doon sa bahay nila sa Ilocos, inaakbayan ako ng ganyan, pakain ako doon. Si Madam Imelda? Oo, Madam Imelda. May picture kami sa loob ng bahay niya. Kaupo pa kami. Kaya lang nung ako ang coordinator ng firm, pinapanood ko lahat yung mga larawan. Kinuha nila, ninakaw nila lahat yung mga larawan, walang natira. Kapoy, huwag niyong kunin. Hindi kasi remembrance namin kay Madam Imelda ito. Kung ibibigay yung pera namin, salamat, sabi nga. Basta kung pagkaloob ng Panginoong Diyos, bibigyan tayo ng pera, salamat tayo. Pero nung kuna si Cory, wala na. Wala na. Totally wala nang nangyayari sa amin. Nung Maharlika, akong coordinator ng Maharlika. Maraming gusto may pakita ko sa yung ID ng Maharlika ng dami. Kaya sabi ko, kung sakaling lalabas si Bongbong, kasi yung mga tao, nagpupunta sila sa akin dito.
Ante, paano ba yung mga ID namin sa Maharlika kay Sir Bongbong? Huwag kayong mag-alala ka ako. Kung pagkaloob ng Panginoong Diyos na siyang mananalo, dalhin natin lahat ito, ipakita natin sa Kanya kung magkaano ang ibibigay niyang awa sa atin. Akong ganyan. Gusto mo makita yung daming ticket? Ano mo? Ipaparate. Sige po. Sige po. Marami. Para makita ni Bongbong, ni Imelda. Sige po. Marami, oh. Makikita mo ba? Opo. Ayan, oh. Imelda lahat yan, oh. Oh, meron pa doon, mukon doon, si Perdi, si Bongbong. Para pagpunta ko sa Ilulukuan. Ate, tignan nga po natin to. Ha? Ito. Firm noon. Ito yung mga member ng firm. Oo, firm. Si Imelda. Kayo pa ang coordinator noon dito. Oo, kung coordinator Oh, noon. ang dami pa lang member na ito. Oo, dami ako noon. Oo, marami pa na. Marami pang walang ID. Oh, hindi lang to siguro, marami na kayong nabigyan, no. Ito na lang yung mga natira sa inyo, naiwan. Wala, hindi na isubmit lahat yung iba eh. Ayan po yung mga hindi po na-submit. Hindi, na isubmit na may mga ko na sila eh. So yung yung firm po na yan, okay pa okay pa rin okay pa rin yung grupo nyo ngayon. Oo, okay pa. Ang dami nga nagtatanong sa akin eh kung paano daw yan. Sabi nila, Ma'am Carmen, paano ba yung firm ni Madam Imelda ko na? Basta wag kayo lang kako kung tayo pagkalooban ng Panginoong Diyos sa lalabas yung Bongbong. Punta tayo lahat sa kanya, dala ko lahat yan kahit ipakita ko kay Madam Imelda ka. Para may katunayan na ako ay talagang Marcos dahil hinawakan ko itong kanyang bilang coordinator dito noon. Ang dami ako. Buong San Antonio yan. May 500 at akong kuwan. Coordinator po, buong San Antonio po, Isabela. Oo, ito. Hawak ko lahat ang San Antonio noon. Nung coordinator ako dito. Dito ang meeting dito noon. Hanggang lulutan, ang dami nagpupunta sa akin dito. Noon, puno ito noon ang mga tao. Lola, ano pong masasabi niyo dun sa mga, naninira pa rin sa pamilya niyo, lalo na kila Bongbong, yung mga, lalo na yung mga taga-suporta ni Madam Lenny, kung ano sinasabi sa mga Marcos eh. Kesyo, magnanakaw, gano'n. Yun nga, marami daw utang. Hindi daw nakakabayad. Posible ba? Kung walang utang di sana nakakulong siya. Hindi lang sana pwedeng mag-run na presidente ng Pilipinas. Di ba? Yun naman ang laban ko eh. Kung totoo, si Bongbong Marcos, mandadaya daw, magnanakaw daw, kung ano daw, marami daw utang. Kayo ako. Wala ako dyan kung ganyan. Kaya sasagutin ko lang yung sabi nyo. Saan nyo ba nung naalaman na si Marcos yung magnanakaw ako, mandaraya? At hindi nakabayad daw sa buwis niya. Kung talaga si Bongbong maraming utang sa gobyerno, hindi lang papayagan na mag-e-elect siya ng presidente ng Pilipinas. Hindi pwede kako. O di, wala rin dahil pinayagan nila kako ganyan. Ako naman kako, ang gustong boboto sa kanya, boboto. Yung ayaw, wag hindi pilitan ito kako ganyan. Pero tingnan natin balang araw kung sino talaga ang mananalo. Yun naman ang sabi ko. O kayo, Lani kayo O Lani. Kami naman Bongbong. Kung may swerte si Lani, okay. Kung hindi si swerte, pasensya. Kung si Ferdinand, kung si Bongbong ang lalabas, pagkalooban ng Panginoong Diyos, maraming salamat, mabubuhay tayo ulit dito sa Pilipinas. Bakit mo sabihin yan? Ito pang narinig ko, narinig ko sa Manila, punta kami. Si Ferdinand Marcos daw noon, buhay pa, nagpagawa daw ng malaking planta ng tubig at ilaw. Ngayon hindi natapos, hindi nangyari dahil yung nangyari yan. Pero ngayon, gagawin ni Bongbong, di na tayo daw magbabayad ng ilaw at tubig. Ang magwala. Tingnan mo pag siyang lumabas, malaking ginawa ng Pilipinas yan, di ba? Kaya tulong-tulong tayo. Sabi tulong-tulong tayo sa kaunlaran. Di ba? Nakalagay nga dyan sama-sama tayo babago ang kalidad. Kaya kahit sa akin naman lalabas hindi, okay lang sa akin. Pero malakas aking paniniwala na nalo si Bongbong. Kasi ang mga tao ngayon, ang hinahanap nila yung kaginhawaan.
ng buhay sa Pilipinas. Yun ang gusto nila. Baka sakali, magagaya ni Bongbong yung kabaitan at kaginhawaan ni Ferdinand Marcos sa mga tao. Yan. Yan ang sabi ng mga tao. Manalangin natin na naway makalabas siya para gaganda ulit ang buhay natin. Dahil yung sabi nila sabi nila huwag yung pabayaan si Bongbong, alagaan nyo dahil pag siya lumabas, Philippines will be great again. Maraming pera si Marcos nakatago. Nag-usap naman kayo ni Bongbong noon, Lola, nung nakita kayo noon. Ano sabi niya sa'yo? Yung maraming tao kasi hindi ka makalapit Kaya lang inaano ko kaya Marcos ka ba? Oo, sir ka kung ganyan. Taga-Ilagan ako, sabi. Pero nung pinapunta ako sa family tree, doon nila napatunayan na talagang Marcos ako talaga. Hindi naman ako basta ako, tahimik lang ako. Ayoko kasing makikipag sa salita. Basta ako, sige lang kung ano yung gusto nyo. Ako botos ninyo. Ako ganyan, ayaw nyo wag. Pero tingnan naman natin pagdating ng araw kung sino ang totoo. Yun lang sinasabi ko lang. O, di ba totoo yung sinabi ko? Kaya ako hindi naman ako hindi ako tatakot o malakas ang loob ko. Kaya sabi nila ngayon paano Ma'am Carmen kung lalabas si Sir Bongbong, anong gagawin natin? Sama tayo lahat. Lahat yung ebidensya natin yan noon, mga ID niyan, dalhin natin, pagitan natin kay Sir Bongbong. Kung makakalapit kami. Kung meron, ibig kong sabihin, kung meron magdadala sa amin doon, di ba? Mahirap naman nung pupunta ka na, susugod ka doon na wala man lang, ito si ganito, wala man lang mag-i-introduce, di ba? Alangan, i-introduce mo yung katawan mo. Siyempre, meron isa na pinakakuan doon. Apo kasi sa dami ng mga Marcos, mga kamag-anak, siyempre, hindi naman nila lahat natatandaan Oo. Lalo at wala na yung mga tanda. Matatanda yung mga magkakapatid. Alam mo si Auntie Romana at saka sila Lola Romana, tumira sila kay Bongbong sa Manila. 3 taon yata sila doon tumira. Kasama si Auntie Pilipina. Nung lumabas na, nakaupo na si Marcos, si Presidente. Sino po si Romana? Sino po yun? Tita niyo po, ano po? Kapatid ng tatay ko yun. Kapatid po ng tatay niyo. Yun po si Lola Romana, nakapunta noon sa Malacanang. Oo, tumira sila doon kay Ferdinand. Ilang taon po sila tumira doon? Matagal din po ba? 3 years yata sila tumira doon. Matagal din Kasi nung lumabas sila, pinahanap ni Ferdinand Marcos sila. Nakilala sila dito. Kasi si Uncle mo Paking, yung kapatid ko na lieutenant, na PC noon, lieutenant dyan sa PC Barracks, driver noon ni Ferdinand sa Manila, kasama sa Manila. Bale si Bongbong pala at saka kayo po, magpinsan na po kayo. Oo, pinsan buo. Pinsang buo na kayo. Kaya nung nakalabas. Second degree na kayo. Second na, iwan ko, second Kasi o third. yung magulang niyo po at saka si Ferdinand Marcos. Magpinsan buo. Pinsang buo. First degree. First degree pala kayo. Pinsan buo sila, yun. Kaya Second degree na pala kayo ni Bongbong pala. Second degree na po kayo, pinsan. Magpinsan na po kayo. May paliwanag yan, patutuo lang ganyan. Nung lumabas si Ferdinand Marcos noon, pinahanap niya si Auntie Romana at si Auntie Mena. Kinuha niya sa Malacanang sila. Inalagaan sila doon. May picture sila sa actor. Ayaw mo, nawawala na lahat. Picture nila doon, mag-anak si Imelda Marcos. Sa picture, nawala na. Tumira sila doon. Kaya, ang sabi daw ni Marcos, ni Presidente, gusto kong makilala lahat ang mga anak ni Kuya Tomas. Manong Tomas, sabi daw, namatay naman. Hindi kami nakapunta. Sabi niya, gusto hanapin niyo ang pamilya ni Manong Tomas Marcos at gusto ko silang makilala, sabi daw. Ngayon, ang nakilala niya yung kapatid ko sa Bicol, yung asawa ng kapitan doon, Ramos ang pilyo yung kapitan doon na pangasawa niya ang ate ko, kasi scout ranger yun noon inasawa niya ang ate ko, dinala sa Bicol. Ngayon nakilala niya doon sa Bicol ang ate ko. Yung ang talagang kilala ni Ferdinand yun. Yung ate ko doon.
Kaya yung sabi, gusto niya raw makilala lahat ang kamag-anak. Namatay, gayon naman nangyari, wala na. Wala na nagdala sa amin. Hindi namin alam kung nasaan na siya. Ewan kung bakit ang mga tao, gustong gusto nila si Bongbong. Gustong gusto nila, ayaw nilang iwanan. Dito sa palengke, pag nupunta ko, BBM, sabi nila sa akin, basta ikaw, auntie, huwag kang mag-alala. Kami lahat sabi nga. Salamat naman ka kung gano'n. Talaga nga, alabas si Bongbong. Ngayon, Lola, talagang, karamihan ng mga Pilipino, gising na Oo. Alam na nila yung totoo Alam nila kasi nung istorya nung unang panahon. Yung una, Naglalabasan na ngayon Oo. Unang panahon, kaya hindi nila maaaring bitawan ang Marcos. Mayroon ba tayo ba ginawa ang nilito kung wala si Marcos? Tubig, ilaw, daan punta sa Manila. Yun na lang ang lalahanin mo. Ang gandang daan, mga tubig. Maraming binigay ni Presidente Marcos kay ginawa ng Pilipinas kahit saan. The whole Philippines, sabihin ko sa iyo. Alam mo, istorya niyan Kasi nung pagpunta ko sa Ilocos, para naman in-interview ko yung... Nag-usap po ba kayo ni Madam Imelda noon? Nag-picture, inaakap akong ganyan. Ano sabi niya sa'yo? Sabi niya ay ikaw pala ang kamag-anak ni President. Oo, ma'am, akong ganyan. Pero kuwan, ang asawa mo, taga rito, ma'am, talaga kapinsan mo. Ganyan. Kung ganoon, sabi nga yan, huwag mong pababayaan ang Marcos, alagaan mo. Sabi niya po sa inyo? Yes, madam. May pag-asa ka ako. Ang dami noon nakuha kong tao. 3 truck punta kami doon sa Ilocos. Ang gagawin ko noon, pag dumating kami doon, problema ang mga tao, ang pagkain nila. Sige, kako doon sa coordinator na iba. Ilista mo lahat ang tao sa isang sasakyan, kung ilang tao yan Sa isa, ilista mo rin, kako. 3 truck. Akin lahat yun. Papanhi ko doon sa taas, sa kusina. Sa kusina. Pinagbabawal ako ng mga gwardiya doon. Ba't yung babawal? Pinapakita ko na ID ko, Marcos. Carmen Marcos. Ay, sige ma'am. Ano magagawa nila? Yung ID ko, pinakita ko. Lahat. Pagkain. 4 na supot na lalaki ang pagkain ng mga tao bibigay sa akin. Noon, pagkain ng mga tao lang doon na tauhan ko dito sa Isabela. Dabi. Nung pauwi na naman kami, sabi, Ma'am Carmen, saan tayo kakain? Saan yung mga pangalan? Ako, 1 milyon sa kusina. Si Coordinator Carmen Marcos nakalagay doon. Binigyan na naman kami ng pagkain. Lola, para po sa inyo, kung sakaling hindi napatalsik si Pangulong Marcos noon, hindi pinalitan ni Cory, napalagay nyo, gano'n nakaganda yung Pilipinas ngayon? Ay, nako. Kung siya pa rin ang naging Pangulo noon. Hindi ko masasabi kung paano ang ganda ng Pilipinas talaga. Sa dami ng pera ni Marcos, Diyos ko, Santa Maria. Yun na lang matanda na taga-alalay doon ni Ferdinand. Sinabi lahat sa akin. Sinabi lahat. Ang gold nila talaga, hindi mo rin mabibilang ang gold sa dami daw. Lalo yung Buddha, anak, ang mahal yung Buddha. Tunay na ginto yun. Walang makakabili doon. Sa presyo, hindi nila mabibili sa presyo yun, sabi nga. Ganun ba tatang? Oo. Alam ko lahat yan dahil nung pag may kanyuan si Ferdinand, kasama kami lang noon. Kaya alam ko, sabi nga yan. Kung buhay pa yung matandang yun, baka patayin na ngayon. Bait. Hindi na kasi ako talagang totoo pala yun na talagang tonelada. Talagang totoo yung sinasabi ni Madam Imelda noon, no? Totoo po pala talaga yung Lola, no? Yung sinasabi ni Madam Imelda na yung ginto talaga nila, marami talaga. Marami. Ayun, nung upo si Cory, gusto niya daw ilabas ang pera doon. Hindi niya binigyan. Gustong kunin ni Cory po noon. Gusto niyang humingi daw. Wala. Ang sabi daw ng mga sa Amerika, kung hindi isang family of Marcos will be the president of the Philippines, okay. Kaya daw. Yun po yung so totoo pala yung nanay na yung sinabi nila na na yung last will and testament ni Pangulong Marcos. Kailangan may magpresidente na Marcos. Ayun nga. Kailangan may magpresidente na Marcos, isa sa requirements. Oo, para may labas yun. Kaya tinutulungan ni Duterte
si Bongbong. Noon. Dahil ang gusto ni Duterte, gumanda ang Pilipinas noon. Kaya tinutulak niya si Bongbong noon. Gayon naman nangyari. Dinoko nila. Hindi na, naglalabas, niloko lang nila si Bongbong. Nung 2016. Niloko nila. Nung 2016, dinaya. Dinaya siya. May Dahil Lenny doon. ayaw nila na siya, na may Marcos daw ang upo. Bakit? Tanga mga tao. Niloko niya. Dinaya nila. Pero ngayon, baka hindi na ngayon. Awa ng Diyos. Nasa mga supporter yan. Ibig sabihin, yung kayamanan na yun, kaya ayaw nilang maging presidente ang Marcos. Kasi ayaw nila na magamit ng sambayanan ng Pilipino yon. Gusto nilang makuha yung mga kayamanan na yun. Ngayon, ang sabi daw naman sa Amerika, kung walang uupo isang Marcos na dito sa Pilipinas, hindi ilalabas ang pera. Pero ngayon, pag mag-uupo si Ferdinand, ay nako, Pilipinas will be great again. Ilalabas. Wala na raw, sabi niya, wala na raw mag-abroad. Bibigyan natin ng trabaho ng buong Pilipinas. Maganda. Kaya sana nga, tulong-tulong tayo. Yung ID ni Lola Carmen. Ikaw, weak ako. Yung senior. Yan o, senior citizen. Carmen. Ano pa yung Lola? M. Middle M. Carmen M. Garcia. Kita mo? Ito. Carmen Marcos Garcia. Oo. M yun. Initial lang kasi M. Marcos, apo. Ayun, si Lola Carmen. Talagang Marcos ang mukha. Yan Marcos, o. Talagang Marcos ang mukha ko yan. Sabi nga nila talagang kakakawin mo ka Marcos. Sabi nila May awan ng Diyos. Sana manalo si Bongbong. Diyos ko, para guminahawa ang buhay ng tao. Lola, anong masasabi mo dun sa sa mga naninira kay Bongbong? Sabi ko, Diyos ang nakakaalam sa kanila. Hindi ako nagsasalita ng hindi maganda dahil mahirap kung nagsasalita ng hindi maganda, ang Panginoon Diyos naririnig. Ang sabi ko, Diyos na lang ang nakakaalam sa kanila. Kung marumi yung kanilang isip, sana liwanagan nila. Pero sa akin, wala silang magawa. Talaga Bongbong lalabas ko, tingnan mo. Bongbong. Sa dami ng tao. Lola, ano pong mensahe niyo sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas, saka yung mga kababayan rin natin na sa iba't ibang bansa? Yung mga sumusuporta sa mga Marcos kay Bongbong. Yung mga sa buong mundo na lang, mga kababayan natin. Pilipinas, buong mundo. Yung mga sumusuporta sa kanila Bongbong. Ano pong mensahe niyo sa kanila? Sabi ko lang, kung talaga sila, nasa puso pa rin nila ang Marcos, tulungan nila si Bongbong. Ayan. Para ganyan, lahat ng tao sa Pilipinas guminahawa dahil yung sa sinabi nila, pag Marcos daw ang uupo, Philippine will be great again. Yun ang sabi nila sa amin sa Manila. Nung punta kami, ilang araw namin sa Manila, kausap namin yung mga ng Imelda doon. Yun ang sabi nila, huwag yung bibitawan ang Marcos. Giginhawa ang buhay niyo, sabi nga yan. Hindi na maghihirap. O sana nga, ma'am, sabi ng Imelda, yung murang bibilhin noon, babalik sana. Kung may magandang panahon at may uupo na isang Marcos, maari ba yun hindi? Sa dami ng pera ni Marcos. Sabi ni Imelda, kausap mo sila mesang ganyan, Mismo sinabi ni Madam Imelda po yun. Oo, magkaupo pa kami, nalakbay pa akong ganyan. Ay ikaw ang talagang maliit ka talagang Marcos ka't maliit ka. Sabi sa akin, nagtatawanan kami, tingnan mo. Si Ferdinand, maliit ka. Sabi, ang tagal namin doon sa Manila, pinakain kami, pinicturean pa kami. Kaya lang ang sabi ko sa iyo, ikaw ang coordinator doon. Yes, ma'am. Sabi ng mga tao, huwag namin lang itatabi ang Marcos. Itataas nila. Yan ang sabi ni Melda sa akin. Umaasa ka, ma'am. Basta magtatagumpay tayo. Oo. Hindi, matanda na siguro si Melda. Nakikita ko sa TV Matanda na siya. 90 plus na rin po siya Oo, mo. Pero malakas pa. Maaabot niya lang ng 100 yun. Kasi si Melda, marami siyang gamot. Maintenance na. Mayaman si Melda. Mayaman talaga. Maraming pera yun.
Kaya lang hindi ka lang makalapit. Nahihiya na lumapit ka doon kung talagang hindi ka niya tinatawagan. Kaya pag nasa Maynila ka, iikuan mo itong Buki Bongbong. Ito'y talagang pinsan. Ang tatay niya, pinsan talaga ni Ferdinand daw. Carmen Marcos Garcia. Kita mo naman itong ID ko, di ba? Garcia ang asawa niya, ang Persian Marcos. Hindi ko pinag-ano nata ko. Hindi ko kamag-anak. Kamag-anak ko ba? Hindi talaga. Inaangkin ko nung kamag-anak ko siya. Hindi ko tinatapon. Nung bata pa kami, yung nanay ko siya nag-istorya noon Alam niya lahat ang istorya ng Marcos doon dahil galing doon ang nanay ko, silang dalawa ng tatay ko. Alam niya lahat ang istorya ng Marcos doon. Kaya naalaman ko naman, yung inistorya sa akin nilay ko sa isip ko, yun naman ang ipapaliwanag ko. Diba? Oo. Kasi po si Papa nyo, magpinsang buo po sila ni Pangulong Marcos. Ano pong kwento ni, nung nabubuhay pa po si, tatay nyo? Ayun nga, kasi nung mali ako, doon ako naipanganak Yun, naipanganak ako doon. Bunso po kayo? Bunso? Oo, ako ang bunsong anak ko. Dahil ang alam ko lang doon, si nanay ko nagpapaliwanag, namatay na ang tatay ko, maagang namatay siya ang nagpapaliwanag sa amin. Siya ang nag-istorya na ganito, si Ferdinand Marcos, at saka ang tatay nyo hindi magkaiba yun, magkamag-anak talaga sa ating ganyan. Kaya nung lumabas siya, unang upo niya na presidente, pinahanap niya si Auntie Romana at si Auntie Philip Lomeng, dinala doon sa Malacanang, pinatira doon. Kaya ang sabi niya raw, gusto kong makilala ang mga anak ni Manang Tomas, sabi ko. Hindi man nagbanala sa amin dahil ngayong nangyari na yun, hindi na kami nakapunta. Ang nakilala niya lang na kapatid namin yung kuya ko na PC. Pacifico, ang pangalan, Pacifico Marcos. Pacifico Marcos. Kapangalan din ng Pacifico na Marcos, kapangalan niya. Kung dito noon sa PC Barracks doon, Sergeant. Naging driver ni Presidente Marcos sa Maynila. Noon nung natawagan sa dito, sa kampo, umalis na. Ayun. Kaya ngayon, alaman ko, istorya. Kaya kung interview niya ko, sabihin kong totoo. Bakit? Alam nga sabihin ko yun, hindi totoo. Kung ano yung paliwanag sa akin ng matanda noon. Kahit sa Auntie Romana noon, ang sabi niya, kabagyan yun ni Ferdinand Marcos. Sabi noon, paliwanag siya. Ngayon, kung hindi lang namatay sa Auntie Romana, baka naroon kami. Pero kung makaupo si Bongbong, good, very good ang Pilipinas ulit. Mabubuhay ulit ang Pilipino. Ayun na lang, sabi nga po nila, ang huling pag-asa na lang daw ng mga sambayan ng Pilipino, ang mga Marcos daw po Ang mga Marcos na lang po daw ang pag-asa. Talaga. Sinabi mo talaga. Talaga, pag luwas ganyan ako, okay. Talaga, lahat ng tao ito, ang pag-asa nila si Bongbong. Si Bongbong ang pag-asa nila. Marami akong nakausap ng tao diyan. Kaya sabi ko, hindi ako nag-ano sa inyo, hindi ako nag-ano sa inyo dahil ang alaman ko naman na sa pulpa noon ay Marcos na kayo. Ayun ang sabi ko. Nasa inyo yun kung hindi nyo lilingunin si Bongbong ngayon at siya ngayon ang presidente dito sa Pilipinas. Kung may awa ang Diyos at makalabas siya. Anong tilalabas yan? Sabi nila sa akin, okay yan. Maraming tao dito. Lahat dito. Bongbong lahat yan. Hindi lang ako umiimik baka sabihin nila na masyado akong maparanya. Hindi ko siya sabihin, bisa kung meron ang lalapit sa akin, sige ka ako. Salamat naman sa inyo kung ibubuto niyo siya. Ayan. Ngayon na lang, kaya sana nga pagkalooban tayo ng mahal na Santo Niño at mahal na mga nasa langit na si Bongbong pagkalooban siya. Basbasan mo siya, Panginoon ko. Para siya lumabas naman, para ang buhay namin sa Pilipinas ay giginhawa ulit. Hindi kami maghihirap. Ayun na lang. Maraming salamat po sa inyo. Naway, Madam, maraming salamat po at siguro makilala mo pa ako kung pupunta ako diyan. Ako yung coordinator dito ng firm dito sa Ilagan. Yung foundation nyo.
Yung Friends of Imelda Romualdez Marcos yun. Yun, firm. Ang ano ng firm, Friends of Imelda Romualdez Marcos. Yun. May gusto pa po kayo, may pahabol pa po ba kayo kay Bongbong Marcos? Kung sakaling mapapanood niyo pa kayo, may pahabol pa po kayo Yan, sabihin sa mapanood kanya? niya dyan ako ngayon. Opo, mapapanood niya po kayo. Kung sakali, may pahabol pa po kayong gustong mensahe sa kanya. Ang akin lang masasabi, Sir Bongbong, kung ikaw ay may swerte at makaupo ka bilang presidente ng Pilipinas, ibig kong sabihin, yung mga tao na naglilingkod sa inyo itong panahon na ito sa iyong pagkakakandidato, paglapit nila, lingunin mo naman sila at kawawa sila, no? Okay. Hindi naman sila yung taong naghahangad ng kayamanan, kaya lang yung kilalanin mo sila, kung kilala mo sila. Ang pakisama mo sa kanila ng maganda dahil lahat ng tao dito ay alaman na ako na lang nakakaalam. Talagang sa iyo lahat. Marcos silang, Bongbong sila lahat. Lalo yung mga kaibigan ko diyan, mga kumari ko, mga pamangkin ko, mga kasister ko sa El Shaddai, kasister ko sa Bible Study, lahat yan, kasister ko sa Legion of Mary, kasister ko sa Prex, graduate ako sa Prex. Marami ako makukuha diyan. Sana ay Bongbong, pagka ikaw lumabas, lingunin mo naman kami na bilang mga kapatid mo dito sa Pilipinas. Yun ang masasabi ko, wag mo kaming kalimutan. Pag ikaw naman ay nakaupo na, at sasabihin ko sa iyo, pagka nakaupo ka na, hahanapin kita at dadalhin ko yung mga ID ng Maharlika. Dahil ang Maharlika sa iyon, at saka yung ID lahat ng iyong mama, yung firm, sa akin lahat ang mga ID. Dahil yun ang gusto nila, tinatanong nila sa akin, Bongbong, kung paano daw yung mga ID na nasa akin nakatago, kung meron daw silang pag-asa. Ako naman, wag lang kayong maingay, kung may panahon at makalabas ka, kung makaupo si Bongbong bilang presidente natin sa Pilipinas, lumapit tayo, ipakita natin to kung magkanong awa sa inyo. Yung awa niya, hindi naman kayo humihingi ng malaki, yung awa. Diba? Hindi naman sila yung awa mo dahil matagal kanilang inangkin, ilang taon ang ilang inangkin sa puso nila. Na buhay ka sa puso na hanggang ngayon, hindi ka nila binagkakalimutan. Kahit saan, ang puso ng taong ay naimar, Bongbong. Sabi ko sa'yo totoo. Kaya huwag kang matakot. Ang Panginoong Diyos, manalangin ka sa Kanya para ikaw itutulungan ng Panginoong Diyos. Ako'y nanalangin, pinapanalangin kita sa Panginoong na ikaw'y makaupo para makilala mo ako. Sige, maraming salamat Bongbong, naway, good luck, manalangin ka anak para ikaw aming presidente itong taon na itong upo, at lalapit ako sa inyo magpakilala. Maraming salamat po. Sige, salamat. Uling tanong na lang po, Lola. Para po sa inyo, ano pong mensahe niyo sa mga kababayan natin? Halimbawa, mananalo si Bongbong Marcos na presidente. Ano po yung inaasahan nila kay Bongbong Marcos para po sa inyo bilang kamag-anak niyo kung magiging presidente siya? Ang totoo na ang mga tao, sinasabi ng mga tao sa akin, pag si presidente raw o si Bongbong daw presidente, yung tulong at awa. Siyempre, yung ginahawaan daw ng buhay nila, alam yung mahihirap. Yun. Mapapanood po kayo ni Bongbong Marcos, anong may papayo nyo sa kanya pag siya na naging presidente? Lalo na yung mga nasa likod niya, baka siyempre, baka hudasin siya. Hindi wala yan. Ang masasabi ko lang kay Bongbong, kung lalabas siya, naasim ko, wag niyang apihin ang mga tao para hindi siya makasala, para hindi yun ang dahilan ng buhay niya. Pakisamahan niya lahat ng tao. Wag siyang magmalaki. Kung ano yung ugali ng papa niya noon, yun na ang tularan niya. Yung pagtulong ng papa niya nung buhay pa sa mga tao, yun na ang tularan niya. Para matagal siyang maging presidente ng Pilipinas. Kahit sino ang lalaban sa kanya, wala na. Ang ibig kong sabihin, gawin niya yung maganda. Serbisyo niya sa Pilipinas, yun na lang masasabi ko. Para naman kami dito na tumutulong sa kanya, hindi kami mapahiya. Di ba?
Ikaw din eh. Ngayon na lang ang sasabihin ko sa kanya. Pakisamahan niya ang mga tao, huwag siyang magmalaki. Kung ano yung kuwan ng mga tao, okay lang ganyan. Pero yung lumalaban sa kanya, huwag niyang pansinin. Huwag niyang pansinin, huwag siyang magsalita ng anuman masamang salita sa mga lumalaban sa kanya para hindi yun ang dahilan ng kanyang buhay. Basta silent lang siya, makinig siya, bakit palabasin niya dito ngayon. Pero huwag siyang mag-alala. Ang tao talagang malaki ang kwan sa kanya. Yung mga dyan amin sa baryo, natang ko usap ko, sige, laban, sabi nila. Laban, sabi nila ganyan. Kaya tatawa, Auntie, wag kang mabahala. Sabi nga, hintayin natin pag makuupo si Bumbong, malaking ibibigay sa atin kaginahuan ng Pilipino. Auntie, kung siya ang presidente, ang mabibili ba mumura? Siyempre yun. Siyempre yun. Tutulong yung mura. Hindi siya magkukuha ng mahal. Sabi nga, siyempre, kausapin yung mga gayaan, mga nagkukuha ng mga gayaan na kausapin niya, ibababa ang presyo. Lalo-lalo itong gasolina, sabi nila, yung mga motor. Kangin niya na krudo, gasolina, bagto na ogdugaw ni Bongbong, nalakan to, sabi nila ganyan. Tingnan mo, inuuna na nila eh. Ayun na lang masasabi ko na kung ano yung pangako niya, kung nangangako ngayon sa mga tao, ito pa rin niya, di ba? Meron ba siyang pangako? Kung ano yung pangako niya sa mga tao ngayon at kasalukuyan siya naglalakad sa kanyang presidente, ito pa rin niya yun ng katotohanan para walang masabi mga tao. Kasi meron siya ba yung umupuno ng presidente? Sabi niya noong ganito, pero ngayon nung lumas, wala naman kahit 1 centavo wala, sabi nila. Kaya gusto ko, pag sila lumabas, kung ano yung pangako sa mga tao gawin niya para walang masama. Ano, di ba? Para sa tangkiligin ng mga tao habang buhay na kagaya ni Ferdinand Marcos. Noon, ang ganda. Kung magaya mo ang gawa ng presidente noon, ng tatay niya sa presidente, maganda talaga. Wala akong masasabi. Talagang maganda. Mabubuhay ang Pilipinas. Yun lang masasabi ko. Dahil ako, bata pa ako noon, nakilala ko na ang presidente noon. Hanggang ako'y nag-asawa, presidente, nakilala ko na ang gawa niya na mabuti sa Pilipinas. Kasi noon nagpupunta kami sa Manila, hirap na hirap kami. 2 gabi sa daan, dalawang araw kami sa daan, hindi makaalis-alis yung sakyan namin ng bus, hirap na. Nung nagawa na, ay nako, kahit matulog ka na sa upuan mo, makarating ka sa Manila, maganda lang magyari. Si Pangulong Marcos po nagpagawa ng mga daan. Siya lahat. Kuryente, lahat siya. Meron ba tayong kuryenteng ganito hindi siya nang gumawa? At saka yung daan? Eskwelahan. Lahat siya. Yung mga daan Maynila hanggang dito, siya ang nagpagawa dyan. Kala walang masasabi yung mga tao. Kaya kung buhay pa sana si Presidente, ewan ko. Pero ang sabi naman yung matanda, hindi raw patay si Marcos, si Presidente. Hindi raw, sabi niya. Hindi patay. Sila kay, hindi patay sila kay. Buhay. Kaya kung may lalabas sa Marcos, lalabas dito yan. Sabi nga niya, buhay. Kaya lang daw gamot ang kinakain niya. Sabi yung matanda. In-interview ko yung matanda doon na konya eh. Kamag-anak niya rin po? Kamag-anak din, Marcos din? Tagrot ko doon, taga-alaga niya. Tauhan nila doon, tauhan talaga yung matandang iyon. Kaupo kami sa upuan ng ganyan eh. Tinanong ko lahat. Alam mo anak, itong binibisita niyong ito, hindi si lakay yan. Wax yan. Ano siya, wax sinasabi niyo? Oo, pag numating ng ganito na anniversary ng pagpatay, sabi nila, pinatitigas na yan. Kaya pag binibisita mo, talagang siya. Matigas na eh. Ibig sabihin po, nung dumalaw ko yun sa Ilocos noon, buhay daw si Pangulong Marcos noon. Sabi yung matanda. So yung matanda na po yun na yun, wala na, baka patay na yun. Pero ano yung katiwala nila noon? Katiwala yun. Hindi ko nakalimutan ko na kasi yung pangalan niya, sinabi sa akin ang pangalan niya eh. Nakalimutan ko na. Sa tagal naman kasi yung panahon na yun kung hindi mo isinusulat sa notebook, hindi mo na alaman, patay na siguro yun, mabait yung matandang yun, sabi nga. Sabi buhay daw si Pangulong Marcos, hindi pa raw patay. Hindi raw, sabi. Kaya kung totoo yung sinabi nila,
Noon daw, sabi ililibing daw si Marcos doon sa Libingan ng mga bayani. Libingan, Opo. bayani. 2 kabaon daw ang naroon. 2 kabaong. Oo. Pero yung isa, walang lapad. Yung isa na wax, yun ang ayun ang talaga, pero huwag mo sabi nito yun ang sabi sa akin sa Manila. Ay ako noon, malakas ang loob ko nang magtanong-tanong noon Sa palagay niyo po, ibig sabihin, si Pangulong Marcos, talagang buhay pa hanggang ngayon. Pero ang nagpapabuhay na sa kanya, gamot na lang. Daw. Gamot daw. Pero ang sabi yung matanda, pagka may lumabas na Marcos, uupo na presidente, uuwi si Marcos, sabi naman yung matanda. Ewan ko, kung buhay pa ngayon. Baka kasi kung buhay pa siya ngayon, nasa 100 plus na si Pangulong Marcos kung buhay pa. Ayaw lang kasing paalisin ng Amerikano. Ayaw nilang pauwiin dito sa Pilipinas. Bakit daw ayaw pauwiin? Maraming kalaban dito malay mo. Di ba? Sus. Kaya siya napatanggal dito sa Pilipinas dahil yung mga kalaban niya na ganyan, gusto niyang gayanin ang kayamanan ng Marcos noon. Gustong kunin. Kaya marami siyang kalaban. Siyempre sa dami ng kayamanan ni Pangulong Marcos, ibig sabihin sila Ramos noon, galit sa kanya, si Enrile, lahat ng mga yan galit kay Ferdinand, alam ko. Pero ngayon, sana buhay pa siya, no? Sana nga. Kung totoo. Kung totoo yun. At sabi yung matanda. Pero ilang taon na yun, tagal na. Sinabi yung matanda. No, agto ko nga Marcos, anak ko, ang presidente nga sukat na agawid ni Lakay. Lakay, sabi niya, hindi ko Lakay, sabi nila, ayun. Magtagal namin mag-uusap yung matanda doon. May 3 oras lang na kami. Tumigil lang kami, ako'y tinawagan sa taas, kupain na ako. Tinawagan ako yung mga gwardiya. Sabi ko, Madam Marcos, sabi mga gwardiya, bakit? Kain ako sa taas. O, di, ngayon. Maganda nung nagpunta ko doon, talagang kilala ako doon. Okay. Sige po, Lola Carmen, no? Maraming salamat po, no? Sige, salamat sana. Malolobat na tong camera Oo, okay na. Lola Carmen, ibig sabihin, yung sinabi nyo kanina na, yung Golden Buddha, di ba nabanggit kayo kanina na Golden Buddha? Ibig sabihin yung Golden Buddha na yun, hindi ba yun yung sinasabi nila na galing daw kay Roger Rojas? Galing doon sa Inchik. Sa Inchik? Oo. Sinong Inchik yun? Si Maharlika ba yun? Siya sabi nila. Kaya ko naalaman, si Ilocos yan, narinig ko lahat yan. Oo. Among anak ko, sabi na kayo, nagdakil sa Golden Buddha ni Marcos Ijay. Nga pamana ti Inchik kanya nata. Ijay Inchik na mayaman. Tagalog naman, Lola. Yung Inchik noon na mayaman, nagkaroon ng kaso dito sa Pilipinas. Tinulungan ni Presidente Marcos noon, nanalo. Kaya nung umalis siya, iniwan la ang kayamanan niya lahat kay Marcos. Yan. Kaya wag lang sabihin na kinurakot, ninakaw niya, hindi. Yung Golden Buddha na yun na binigay nung Chinese Inchik na yun. Katago. Ano yun? Bigay lang o ano? Bigay. Yung parang binayad niya kay Marcos daon, di pinanalo ng kaso yun. Iniwan na lahat ang kayamanan nila kay Marcos. Sabi nga yung matanda sa Bagyo nung 2 araw mi doon. Kaya nag-uusap kami, taga-ano ko kandi anak ko, taga-Ilocos ako, tatang, Marcos ako. Bakit? Ano-ano ba ninyo si Presidente? Ako, ang totoo yan, magkamag-anak si Presidente Marcos saka yung tatay ko. Taga dito sila. Ganun ba? Kayo ano naman ang alam niyo totoo sa kwan ni Marcos? Istorya lahat, sinabi lahat, na ganito. Naalaman ko. Ibig sabihin, gaano kayaman yung Inchik na yun? Marami talaga binigay? Maraming binigay, mga pera binigay. Basta yung kanyang pera binigay lahat kay Marcos. Kaya si Marcos, idiniposito naman lahat sa bangko yung mga pera ngayon. Hindi niya ginastos. Kung may lalabas daw na Marcos, ilalabas yun. Ang maglalabas, Marcos.